had the time of my life and I owe it all to you. Habang kumakanta si Naomi ay sinasabayan nito yun ng pag-indak. In all fairness, she had the moves. Malambot ang katawan nito at nasa timing naman ang pagkembot. And the way she stared at him could be only interpreted one way. Come and get me. Nginitian lang niya ito. Galing sila noon sa isang bar sa Malate kung saan may tumutugtog na banda. Hindi niya alam kung tumatanda na ba siya o hindi lang talaga niya gusto ang crowd. Parang naiingayan siya. Nagiya na siya lumabas nang matapos ang banda ang unang set ng mga ito. Pumayag naman si Naomi pero nang mapadaan sila sa Rojas Boulevard ay sinabihan niya itong huminto. Maglakad-lakad daw muna sila sa Baywalk. Hindi naman siya tumanggi. Ilang metro pa lang ang nalalakad nila nang humantong sila sa breakwater. Nagiya na itong umupo. Napapagod daw ito. Habang naroon sila, saka ito kumanta at sinabayan pa iyon ng paggiling. Hinaplos nito ang pisngi niya. Nagtangka pa itong kumandong sa kanya. Wala ka lang ba sa mood o default mode na ang pagmumukmok? Is still this about your ex? Umiling siya. What's about then? Hindi rin niya alam. He was just feeling restless. Parang may kulang sa gabi niya. Parang may hinahanap siya na hindi niya alam kung ano at hindi niya alam tukuyin. Hindi niya na ituloy ang sinasabi dahil nagring ang cellphone niya. Sa isang iglap ay gumaan ang pakiramdam niya nang makita ang pangalan ni Iya sa screen ng cellphone niya. Yo, sagot niya. Aba, payoyo ka na dyan ah. Mukhang nag-e-enjoy ang mama. Oo naman. Good. Nagpakawala siya ng hininga. Actually, not so good. Oh, bakit? Who is it? Tanong ni Naomi. Oh, is that Naomi? Teka, nakakaistorbo yata ako. Nakakabahalang tanong ni Iya sa kabilang linya. O sige na, kinukumusta lang naman. No, it's okay. Pigil niya sa pagpapaalam nito. We were just walking and talking. Ikaw ba? Nasaan ka? Sa Yacht Club. Kasama ko si Phil. Sino si Phil? Mabilis na nasira ang paganda na sanang timpla niya. An old friend from college. Nagkita kami sa MOA kanina. Nagkaya ang lumabas. Ang daya mo. Magmamawa ka pala, hindi mo man lang ako niyaya. Eh alam ko may date ka ngayon. O sige, nakakaistorbo na ako. I'm sure. Bye na muna. Ayaw pa sana niya pero wala siyang mahagilap na dahilan para patagalin ang pag-uusap nila. Narinig din niya na may nagsalita at naisip niya na baka naman siya nakakaistorbo. Bumaling na lang uli siya kay Naomi. Ito ang nagiya sa kanyang lumabas. Tumawag ito sa kanya para imbitahan siya and she said she would not take no for an answer. Pinagbigyan na lang niya ito, total ay hindi rin naman niya mahagilap si Iya. Ngayon ay nalaman niya na may kasama pala nito ang kung sino mang Herodes na Phil na iyon. So what are we gonna do for fun? Tanong ni Naomi, kumandong pa ito sa kanya. Do you always come on this strong to guys? Tanong niya bagaman pabiro ang tono niya. Mukhang nalungkot ito. Tumayo ito tumunghay sa karigatan. Hey, I'm sorry, sabi niya. It's okay. I know I do come on too strong sometimes. I just try too hard, especially when I like the guy. And you're one heck of a guy to like. Pero alam ko rin naman na may ibang gusto yan. Pumaling ito sa kanya at dinotdot ang dibdib niya sa tapat ng puso. But work with me. I can make you forget about her, even temporarily. And who knows, you might find yourself liking me. I like you already, sagot niya. Good, I'll work on that some more. Nakangiting sagot nito. How about we go on a hot air balloon ride? Mayroon daw sa Clark. Mabilis na nag-isip siya ng may dadahilan para tumanggi. Yayayain ko rin si Iya. Come on, it'll be lots of fun. Oh, okay. Ikaw talaga. I know your game, man. Sabi nito sa kapumalatak. My game? Yeah. And what is it? Pakipot ka. But don't worry. I like guys who are that way. Nasaan si Naomi?
Tanong ni Iya pagkatapos sumulyap sa backseat ng kotse ni Ino. Sinundo siya nito ng 6:00 na ng umaga. Iyon ang usapan nilang oras ng pagbiyahe papunta sa Clark. Hindi siya makakasama, sagot nito. Ha? Bakit? May biglaan daw na family affair. Sabi ko nga ipostpone na lang natin yung lakad pero kinulit ako na tumuloy na. Baka sakali raw na makahabol pa siya. Subic lang naman daw yung pupuntahan nila. Pero ayaw mo na ba? Hindi naman sa ayaw, pero ikaw? Baka si Naomi talaga ang gusto nitong makasama at napipilitan lang ito na ituloy ang lakad nila dahil sa pangungulit ng dalaga. I'm here, am I not? Ganti nito. Di tara let's. Sumakay na siya sa passenger side. So, kumusta ang date niyo ni Phil? Tanong nito. Date? Hindi yung date, no? Ano pala? Wala lang, pasyal, gimmick, anything but a date. Ano bang pinagkaiba ng pasyal o gimmick sa date? Yung date may romantic connotation. Kung may candlelit dinner, mas mahusay. Kung may magandang view ang kakainan, mas okay. Yung gimmick, kahit anong klaseng lakad lang yun. Ikaw, kumusta ang date niya ni Naomi? Nasabi ko naman sa'yo na type ka niya. I'm sure by now napansin mo na rin. Mahirap hindi mapansin lalo kung kumakandong na siya sa akin. Parang may pumalo sa dibdib niya. At pumayag ka naman. Sana lang ay nagtagumpay siyang gawing pabiro ang tono niya. Anong gagawin ko? Alang ang ilaglag ko siya. Oo nga naman, sarkastikong saad niya. And knowing Naomi, malamang na kumandong din lang uli iyon kapag inilaglag mo. Natawa ito. Sinabi mo pa. But seriously? Do you like her? Nangahas siyang itanong iyon kahit posibleng hindi niya ikatutuwa ang sasagot nito. Nag-isip muna ito. What's not to like? Sagot nito. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Maybe she should warn him and tell him about Naomi's track record. Pero hindi rin niya gagawin na manira ng ibang tao. Lalo pa kung kaibigan niya iyon. And Naomi was her friend. No doubt about that. Kaibigan mo rin si Ino. Dapat mo siyang protektahan. Do you think you'll be able to get over Claudine through her? Tanong na lang niya. No woman can ever make me get over for Claudine. Saad nito na nauutal pa. Hindi naman kasi ako naniniwala sa ganon. I mean, rebound romances don't usually work out. So it's best to get over Claudine on my own. Yung hindi ako gumagamit ng iba. Ganon ba? Gano'n ba katagal na espesyal siya? Usisa niya sa nauutal na tinig. Natigilan ito. She's kinda like you actually. Hindi siguro sa itsura pero sa kilos at ugali. Mahadera ako. Ganon? Hirit agad niya. Pero iyon ay para pagtakpan ng tuwang mabilis na sumakop sa puso niya dahil sa sinabi nito na katulad niyang ex nito. Hindi sa ganon. Natatawang tanggi nito. I meant, well, mahirap i-explain. Basta, she reminds me so much of you. Ano bang sinasabi mo? Muntik nang lumipat sa kabilang lane ang sasakyan na minamaneho ni Ino nang mawari niya ang implikasyon na binitawan niya sa mga salita. Ano nga ba sinasabi niya? Claudine reminded her of Iya? Napaisip siya. Totoo nga yun. May pagkakaparehong ibang ugali ng mga ito. Mas kalugot-lukaret nga lang si Iya kaysa sa ex niya. Mas malambing din ito kapag isang paligo. And she looked at a tad lovelier. Muli ay muntik nang mas swerve ang sasakyan. Ino, lasing ka ba? Bulalas ni Iya na nakakapit sa dashboard. May iniwasan lang ako. Pagdadahilan niya. Ano? Imaginary pusa? Tanong nito. Nabanggit ko lang si Claudine na wala ka na sa sarili. Sige, change topic na nga lang. No, it wasn't Claudine who had made his head spin, but some things he had realized about himself and his feelings for his ex. To think that he had imagined himself to be deeply, madly in love with her. Hindi nga ba at para siyang namatayan ng isang buong angkan nang makipaghiwalay ito sa kanya? Gusto niyang mapahiya sa ikinikilos niya. He had acted like a total loser. Nag-alala pa ng husto ang mga magulang niya sa kanya.
But now, he was starting to think that maybe it was simply his idealized image of her that he had fallen in love with. That maybe, somehow, he had begun to think of her as a substitute for Iya. Shocking para sa kanya ang mga naiisip niyang iyon. Ano ba talagang nararamdaman niya para kay Iya? Things had been quite uncomplicated before. He saw her as a friend, nothing more. Nang bumalik ito galing sa Singapore ay parang may umigkas sa status quo nito na may naiba sa equation. Pero hahayaan ba niyang makaapekto iyon sa pagkakaibigan nila? It could be temporary. Pwedeng dahil lang vulnerable pa siya. Whatever. Ino, okay ka lang ba? Muntik na siyang mapaigtad nang dumantay ang palad ni Iya sa braso niya. Di yata't pinasok ng malakas na bultahe ng kuryente ang mga kalamnan niya. Oo naman. Nagdududa ang tinig na ipinukol niya rito. I'm fine. Ginagap niya ang kamay nito na nahawakan niya. Lalo tuloy tumining ang kuryenteng dumadaloy sa kanya. Ano ba? Titingin ka ba sa view o susubsob ka na lang dyan? Mababakas ang amusement sa tinig ni Ino. Ngaling-ngaling itulak ito ni Iya. Iyon ay kung may lakas ng loob siyang gumalaw ngunit ayaw niyang kumilos gaputok man. Kapag ginawa niya iyon ay tiyak na mauuga ang gondola na kinaroroonan nila at magpapanik na naman siya. Come on, look at the view. It's marvelous. Ayaw. Ito talaga, hindi ko alam na may fear of heights ka pala. Hindi rin niya alam iyon. Nadiskubre lang niya iyon nang nakaangat na ng milya-milya mula sa lupa ang hot air balloon na sinasakyan nila. Kanina nga excited pa siya na makalipad na sila. Pero nang mataas na sila at makita niya kung gaano kataas ang babagsakan nila kapag nagkataon ay nagsisimulang mga tog ang tuhod niya. Walang pag-aatubiling sumubsob siya sa dibdib ni Ino at mula pa kanina ay hindi na niya inalis sa mukha niya roon. It's not so bad. Sabi mo nun, nagawa mong sumakay sa cable car, hindi ba? Pangungumbinsi pa nito. Iba yun. Yung cable car may cable. Katwiran niya. It's the same thing. Kaya may cable o wala, kaya nasa lupa ka o sa ere o sa tubig. Kung oras mo na, oras mo na. Imaginein mo na lang yung mga taong nabagsakan ng eroplanong mga buhay. They were in the safest place imaginable and yet napahamak pa rin sila. May punto ito. Sige na, wag mo nang sayangin yung view. Ikaw din, magsisisi ka lalo pag nakita mo yung mga picture na kinuha ko. Tama ito. Nakakahinayang ang pagkakataon. Bahagyang niyang iniangat ang ulo niya para sumilip sa tanawin. Parang naging gelatin uli ang mga binti niya pero dahil sa pagkakaakbay ni Ino sa kanya ay nabawasan na ng kaba niya. In fact, she felt a little braver. Will you look at that? Sabi nito habang itinuturo ang direksyon na may kabundukan. The view was indeed breathtaking. Unti-unting napawi ang pangamba niya habang naaaliw sa panunod ng tanawin. Sa isang bahagi matayog na kabundukan ang nakikita niya. Sa gawing baba naman ay ang berde at asul na karagatan. Kung kailan naman siya nare-relax ay saka may hangin bumayo sa gondola. Kumaywang iyon kaya muli siya napapikit kay Ino. Inaasahan na yata nito ang magiging reaksyon niya. He was ready to enfold her in his arms and she felt as if she was right or she wanted to be. Patuloy ang pag-ugay ng gondola kaya may dahilan siyang huwag umalis sa napakasarap na posisyong kinaroroonan niya. See, we're still safe. Hindi babagsak to, sabi ni Ino. Napilitan siyang bumaling uli sa tanawin. Nanatili naman ito nakaakbay sa kanya kaya malaya na siyang makapag-enjoy sa kagandahan na nakalantad sa mga mata niya. Pretty cool, huh? Komento nito nang maramdamang nawala na ang tensyong kanina ay napapagtas ng kanyang kalamnan. Tumango siya, saka siya nakangiting bumaling dito. It's perfect, pahayag niya. I second the motion. Pagsang-ayon nito pero hindi ito sumulyap man lang sa tanawin. Nanatiling nakapako ang tingin nito sa mukha niya. I'm just so happy you're here, biglang sabi nito. Lumutang yata ang espiritu niya at nanulay sa mga alapaap na pakiwari niya ay abot kamay na lamang niya. Masarap sa pandinig ang sinabi nito. And what made it so much sweeter was the way Ino looked at her. May lambong ang mga mata nito na nakatingin ng mataman na sa kanya.
Agad niyang iwinaksi ang damdaming lumukob sa kanyang mga isip na baka mali ang interpretasyon niya sa tinura nito. Of course, magiging masaya ka. Nandito ang tag-aliw mo eh, sabi niya. Yeah, anito, pero parang may ibang sinasabi ang ekspresyon nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.